Samantala, sumabog ang isang improvised explosive device sa harapan ng tanggapan ng Department of Justice kaninang madaling araw. Sa isang statement, kinumpirma ng DOJ na nangyari ang insidente kaninang 12:17 ng madaling araw. Wala namang napaulat na nasaktan sa naturang insidente. Nagpapatuloy ang investigasyon sa kung sino ang responsable sa krimen at kung ano ang motibo. Dahil dito, suspendido muna ang pasok ng mga empleyado sa DOJ habang hinigpitan na rin ang seguridad sa loob at labas ng tanggapan. Kaugnay niyan, may update si RH9 Tina Nolasco. Tina, go ahead. Yuel, nagdamo ng pinsala ang dalawang sasakyan na nakaparada dito sa loob ng pasilidad ng Department of Justice matapos nga ang nangyaring pagsabog ng improvised explosive device sa labas ng tanggapan kaninang hating gabi. Kabilang dito ang isang itim na SUV na nabasag ang likurang salamin habang isang silver naman na SUV ay nagtamo ng pinsala sa tail light o ilaw sa likuran ng sasakyan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Manila Police District sa insidente, katuwang ang National Bureau of Investigation. Kasabay nito, Yuel Miskay, nilinaw ng DOJ Public Affairs Office na ang suspensyon ng pasok ng mga empleyado ngayong araw, July 27, 2026, ay para bigyan ng pagkakataon ang mga empleyado ng ahensya na makanood ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Public Affairs Office, ngayong umaga lang inilabas ang memo at ito ay para umano maiwasan ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko at posibleng public transport disruption. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.